my church, build it strong to withstand the rain and storm. I am Bishop Roberto Gaha, and I would like to invite painters to become church builders by joining Crisong Hari Nationwide Art Competition and Exhibit. Build my church. Many of the greatest works of Da Vinci and Michelangelo were inspired by religious themes. This art competition is an opportunity for painters to create works of art inspired by their faith. In the process, they will win cash prizes and help build the church. Who commanded it be done? The theme of our competition is based on the Lord's Prayer. Sa mga salitang, Our Father, who art in heaven, marami ka nang maisip na ideya. O kaya naman, give us this day our daily bread. May inspire ka na, di ba? Let us build it without telling. Let us build it and slowly watch it rise. Build my church, build it strong to withstand the rain and storm. I am Bishop Roberto Gaha, and I would like to invite painters to become church builders by joining Crisong Hari Nationwide Art Competition and Exhibit. Build my church. Many of the greatest works of Da Vinci and Michelangelo were inspired by religious themes. This art competition is an opportunity for painters to create works of art inspired by their faith. In the process, they will win cash prizes and help build the church. Who commanded it be done? The theme of our competition is based on the Lord's Prayer. Sa mga salitang, Our Father, who art in heaven, marami ka nang maisip na ideya. O kaya naman, give us this day our daily bread. May inspire ka na, di ba? Let us build it without telling. Let us build it and slowly watch it rise.
church, build it strong to withstand the rain and storm. And I am Bishop Roberto Gaha, and I would like to invite painters to become church builders by joining Kristong Hari Nationwide Art Competition and Exhibit. Build my church. Many of the greatest works of Da Vinci and Michelangelo were inspired by religious themes. This art competition is an opportunity for painters to create works of art inspired by their faith. In the process, they will win cash prizes and help build the church. Who commanded it be done? I'll be a church builder. The theme of our competition is based on the Lord's Prayer. Sa mga salitang, Our Father, who art in heaven, marami ka nang maisip na ideya. O kaya naman, give us this day our daily bread. May inspire ka na, di ba? Let us build it without telling. Let us build it and slowly watch it rise. Let's all be church builders. Let's all be church builders. Magandang hapon po ulit sa inyo mga kadikap at mga kapatid natin din sa Diocese of Novaliches. Muli po tayo nagbabalik sa programang ito, Let's Defend the Catholic Faith. Ako po si Brother Adrian Balmes, seminarista ng Diocese of Novaliches, your host for the meantime. At makakasama pa rin natin si Father Abe upang tayo tulungan, upang ipaliwanag ang mga issue na ibinabato sa atin bilang mga Katoliko. At napakarami niyan. Ngayong araw, as we prepare for the celebration for the Queenship of Mary, pag-uusapan natin ang napakagandang topic. Isa din sa mga ipinupukol ng mga isyu sa ating mga Katoliko, ang pagiging reyna ni Maria at ang pagiging reyna niya sa ating mga puso. Pero bago po natin tuluyang simulan ng programang ito, samahan niyo po kami sa panalangin sa tulong ng pagdadasal ng Memorare. Tayo po'y manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known
that anyone who fled to thy protection, implored thy help, or sought thy intercession was left unaided. Inspired by this confidence, we fly unto thee, O Virgin of Virgins, our Mother. To thee do we come, before thee we stand, sinful and sorrowful. O Mother of the Word incarnate, despise not our petitions, but in thy mercy hear and answer them. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Magandang hapon po ulit, mga kadikaf. Napakagandang topic po ang pag-uusapan natin ngayon. Ang pagiging reyna ni Inang Maria sa langit at lupa at ang pagiging reyna niya sa ating mga puso. Marami po talaga sa ating mga Katoliko na may malalim na pagmamahal at debosyon kay Mama Mary. At isa nga po ang titulong ito. Ngayon po sa tulong ni Father Abe, ipaliliwanag niya kung paano ba nagsimula itong debosyon na ito ng Queenship of Mary. Kung ano ang naging hugot ni Pope Pius XII para ideklara na si Maria ang ating reyna. At saan ba siya nagmula? Relevant pa ba ang pagiging reyna ni Maria sa panahon natin ngayon? Ngayong panahon na hindi na uso ang mga reyna at hari? Mga kapatid, samahan niyo po kami sa tulong ni Father Abe upang mas maunawaan ang paniniwala bilang si Maria ang ating inang reyna. Welcome po, Father Abe, sa Let's Decaf. Welcome, Brother Aldred, and thank you very much. At tayo po ngayon ay muli na namang magkakasama para ipaliwanag ang ating pananampalataya, ang doktrina ng ating simbahan mula sa salita ng Diyos. At kagaya nga po ng inyong nabanggit, Brad, ang atin pong ipapaliwanag sa ating mga kababayan at mga mananampalataya ngayong araw na ito ay ang pagka-reyna or ang queenship of the Blessed Virgin Mary. Ano ba ang biblical foundation ng queenship of the Blessed Virgin Mary? Kagaya ng mga katanungan mo kanina, saan ito nagmula? Ano yung intensyon ng ating simbahan? Bakit ito prenoklama? Na saan na ang mahal na birhen, ang reyna ng langit at lupa? At kung ito ba ay relevant pa sa buhay natin ngayon? Dahil alam naman natin na sa democratic country tayo ngayon, wala na tayong mga hari at reyna. Yes. Although meron pa rin naman mga naghahari-harian na nagreyna-reynahan, kahit mga peke. Pero ganun pa man, tutungo tayo sa tunay na hari at tunay na reyna. Ang ating Panginoong Jesucristo at ang mahal na Birheng Maria para mas maunawaan natin ang bagay na ito. Ang lahat po yan ay sasagutin natin mula po sa banal na kasulatan. Yes, at yan naman po talaga ang pinakahugot natin dahil sinasabi nga nila na ang Queenship of Mary wala daw sa Biblia, paano ito nadeklara. At yung pinakahugot natin muna ay ang Biblia. Kasi ito naman talaga ang unang ipinupukol. Wala naman daw sa Biblia kasi itong practice na ito. Totoo po ba yan, Father, na wala sa Biblia or talagang nakasulat din ito? Well, unang-una sa lahat, brother, kaya nila hindi yan, nasasabi nilang wala yan sa Biblia kasi hindi naman sila nagbabasa talaga ng Biblia. O dili kaya hindi nila unawaan ang binabasa nila. Pero para sa ating mga Katoliko na talagang siniyasat ng simbahan ang buong banal na kasulatan, dahil ang buong banal na kasulatan naman na nagpatibay niya ng Biblia ay ang Catholic Church. Kaya yan ay talagang nauunawaan natin. Opo. Ang pagkareyna ng ating mahal na Birheng Maria, mga kapatid, hindi natin kaagad mauunawaan kung hindi natin kilala ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang pinagbubukalan niyan ay ang pagiging hari ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, sa lumang tipan pa lang, Brother Aldrin, yung announcement ng pagdating ng Mesiyas, pinakikilala na siya bilang hari. Okay, babasahin ko po itong isa sa mga pinakabantog na propesiya hinggil sa pagdating ng Mesiyas. Ito nga pong Isaiah chapter 9 verse 6. Babasahin ko po muna sa wikang Ingles. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Pagdating po sa verse 7, of the increase of his government and peace, there shall be no end upon the throne of David and upon his kingdom, to order it and to establish it
with judgment and with justice from henceforth, even forever. Okay, babasahin ko po sa wikang Tagalog, brother, ha? Yes po. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan na hindi magkakaroon ng wakas sa luklukan ni David at sa kanyang kaharian, upang itatag at upang alalayan ng kahatulan at katuwiran mula ngayon hanggang sa magpakailanman. So siya daw ay uupo sa trono ni Haring David, and his kingdom there will be no end. Kaya dahil dyan, ang ating Panginoong Jesucristo ay perpetual or forever the King of Israel, according to the order or to the kingship of King David. So kaya napakalinaw yung kingship ng ating Panginoong Jesucristo. At sumunod pa dyan, mga kapatid, nung lumitaw ang Anghel Gabriel at kinausap ang mahal na Birhen, nung siya ay anyayahan ng Diyos para maging ina ng Mesiyas, pinaliwanag din kasi nagtanong ang mahal na Birhen, paano mangyayari ito ngayong ako'y Birhen, ako'y walang kilalang lalaki. No? Ito yung sagot ng angel sa Luke chapter 1 verse 35. Ano ang sabi ng angel? And the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God." No? Sinabi ng angel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. And behold, you will conceive in your womb and bear a son. Ito na yung katuparan ng Isaiah chapter 9, verse 6. Diba? Karugtong yun ng Isaiah chapter 7, verse 14. Ang Birhen ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. At yung anak na lalaki nga daw, yun ay Diyos. Yes. Makapangyarihan sa Almighty God. No? At pagkatapos, prinsipe ng kapayapaan at luluklok sa trono ni David. Ito kakasunod. And you will bear a son, and you shall call his name Jesus. He will be great, and will be called the Son of the Most High. And the Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. So napakalinaw, no, brother, na ang Panginoong Jesucristo ay hari. Pagkatapos, yung kanyang paghahari ay walang hanggan. Ang kanyang pagiging hari, nakapattern sa kaharian ni Haring David, sa Davidic Kingdom of Israel. Hindi po yan nakapattern sa kingship ng England, sa kingship ng Spain, sa kingship ng Brunei, o kingship ng Thailand, o ng Saudi Arabia, kung hindi ayon sa Davidic Kingdom. Okay. Ngayon, kaya ang Panginoong Jesucristo ay tunay na hari. Ang tanong, yun bang hari ng Israel may reyna? May reyna? Yes, meron. Pero ang reyna ng Israel, yan ang kaibahan ng Israel, ng Davidic Kingdom sa ibang mga bansa. Kasi yung sa ibang mga bansa, yung reyna, yung asawa ng hari, yung number one wife. Yes. Pero dahil 800 ang asawa ni Solomon, ang naging reyna, tinanghal na reyna ng Israel, hindi yung mga asawa ni Solomon. Yes. Kung hindi yung nanay ni Solomon. Yan. Okay. Yan ay dapat nating maunawaan. Yung distinction na yan. Maunawaan mo na yan kung alam mo yung history of the kingdom of Israel. Magtungo po tayo dito sa 1 Kings chapter 1 verse 15 to 16. Ayan. So, yung the queen of the Davidic kingdom from the time of Solomon is the mother of the king. Okay, ito pala. Okay. Sa 1 Kings chapter 1 verse 15 to 16, buhay pa dito si Haring David. Opo. Marami ring asawa si Haring David, si Michal, asawa niya yun. Maraming asawa si Haring David. Pero, ang favorite niya, na pinakamamahal niyang
asawa, si Bathsheba. Yan. Oh, si Bathsheba, asawa yan ni Urias. Pinapatay niya si Urias, di ba? Pinasinugod niya sa gera. One of the most controversial stories. the most controversial love story. Di ba? Oo. Nakita niya naliligo sa liwanag ng buwan si Bathsheba at natukso siya, kaya binabaan niya. No? Na napakababa. At pagkatapos na buntis, pinauwi niya sa asawa para si pasipingan ng asawa, hindi sinipingan ni Urias kasi nga lumalaban, general siya, lumalaban sa gera yung mga tauhan niya kaya ang ginawa ni Haring David, nilagay sa front line si Urias para sa ganun mamatay. Yes. Mapakasalan niya si Bathsheba at namatay nga si Urias. Namatay din yung anak nila. No? Pagkatapos, pero pinakasalan pa rin siya ni Haring David. Okay. Ngayon, later naging anak nila si Solomon. Yes. Na nung buhay pa si Haring David, dumalaw si Bathsheba. So Bathsheba went to the king in his chamber. Now the king was very old. Bathsheba bowed and paid homage to the king. Paid homage to the king. Anong ibig sabihin yan, brother? Nung buhay pa si Haring David, kahit asawa niya si Bathsheba, at siya ang beloved wife, ang reyna, ang asawa, yumuyuko sa hari. Yes. Okay. Ngayon, later on yan, namatay si Haring David. Ang anak nilang si Solomon, naging reyna, naging hari. Ngayon, dumalaw ngayon yung si Bathsheba sa anak niyang hari. Yes. Makikita mo, kung kay Haring David, kahit mahal siya ni Haring David, siya yung yumuyuko sa hari. Yes. Tingnan natin, ano ang magiging reaction ng anak na hari Yes. towards sa kanyang mother. Balikan po natin yung talata, Brother Kevin. 1 Kings chapter 2, verse 19 to 20. Okay. So Bathsheba went to King Solomon to speak to him. Anong ginawa ng hari? And the king rose to meet her. Imagine yung hari tumayo mula sa kanyang trono. And bowed down to her. Okay. Dahil nanay niya ang dumarating, subject yung hari doon sa honor thy father and thy mother. Yes. Kaya kahit na siya yung pinakamataas sa lahat, dahil nanay niya yun, by divine command, tumayo siya at yumuko sa kanyang ina. Yes. Then, sa verse 20, then she said, he sat down on his throne and had a seat brought for the king's mother. Nag-request yung hari na may isa pang trono na ilagay para sa kanyang nanay. Okay. And she sat on his right. No? Have one small request to make of you, do not refuse me. And the king said to her, make your request, mother, for I will not refuse you. Ayan. Humingi ka ng kahit anong hiling o ina, dahil hindi kita matatanggihan. Hindi nyo ba napapansin? Napakaganda. It reminds us of the wedding at Cana. Yes. Hindi pa oras para magmilagro ang Panginoon. Pero dahil nanay niya ang nag-request, ginawa niya, nagmilagro siya. Opo, no. Napaaga yung day of salvation because of the request of the mother. Yes. Ayan. Oh. Di ba? So makikita natin, si Haring Solomon, noong naging hari ng Israel, dahil anak siya ng hari, para si Kristo, anak ng ama. No? Yung kanyang, ginawa ni Solomon na yung nanay niya ay reyna. At pinaupo niya, binigyan niya ng trono sa kanyang kanan. Yes. Kaya yung tanong, sino yung uupo sa kanan ng Jesus bilang hari? The mother of the king. Yeah. Ang may karapatang umupo doon, the queen mother. Actually, brother, may tatlong uri ng hari. Opo. Reyna pala, sorry. Yes po. May tatlong uri ng reyna. Yung unang-unang reyna, ang tawag dyan, queen regent. Yung pinakamataas babae, kaya hindi siya pwedeng tawaging hari, kasi pag sabing hari, male. Pero dahil siya ang pinakamataas, ang tawag sa kanya reyna, kagaya ni Queen Elizabeth I, ni Queen Elizabeth II, ni Queen Victoria, di ba? Ni Queen Isabel, no, ng Spain, mga ganon, di ba? Oh, so yung mga yan ay queen, queen regent. Hindi queen regent si Mama Mary. Yes. Kasi nga, may hari, si Kristo yung hari. Oo, hindi siya yung pinakamataas. Ang ikalawang queen, Brother Aldrin, ay queen
consort. Ibig sabihin, consorte siya ng hari, asawa siya ng hari. Opo. Okay. Yung asawa ng hari, kagaya ngayon, di ba, ang King of England, si King Charles. Asawa niya si Camilla. Opo. Dapat sana si Lady Diana, si Princess Diana, kaso namatay na. Okay. Maganda sana. Okay, never mind that. You're a fan, Joke lang po yun. Sa Spain ngayon, ang hari si King Felipe. Opo. Ang asawa niyang Reyna, si Reyna Letizia. Okay. Ngayon, may ikatlo pang Reyna. Yes, opo. Ang tawag diyan, Queen Mother. Nice. Yung ina ng hari, Reyna yon. Ang tawag niya, Inang Reyna. Tama. Oo, may Inang Reyna. Totoo Kagaya pala, sa Spain ngayon, buhay pa yung nanay ni King Felipe. Ang tawag doon, the Queen Mother, ang Inang Reyna Sofia. Yeah. Tapos yung naman yung Queen Consort ay si Reyna Letizia. Okay. Oo. Ganon. Kaya, dyan natin makikita na may Queen Mother, si Empress Elena, yung Reyna Elena, yung original na Reyna Elena. Yan. Hindi siya asawa ni Constantino, hindi yung mag-boyfriend, mag-girlfriend. Yes. May mali daw din yan. Mali yun, oo. Yung Reyna Elena, nanay siya ni Emperador Constantino, kaya siya Empress, Queen Mother siya. No, ni Emperor Constantino. Kaya dapat binata yung Emperor si Constantino. Ito may edad na yung Reyna Elena. Oo. Hindi magmukhang magnobya. Hindi mukhang magkasintahan. Maayos natin yung susunod na sagala. Yes. Ayusin natin yan. Sa Holy Spirit, ayusin mo yan. Pag hindi mo inayos yan, tatabaan ka ni Father Adrian. Joke lang. Totoo naman. Yes, very good. Pagkatapos, kaya dyan natin makikita, mga kapatid, si Bathsheba, ang first queen mother of the kingdom of David. Oo. At dahil nga ang tagapagmana ni Solomon, at ni Haring David ng trono na yan, magpakailanman, ang Panginoong Jesus, ang nanay ni Jesus, ang inang reyna ng simbahan, ang inang reyna ng Israel, at ang inang reyna ng langit at lupa, dahil si Kristo yung hari ng langit at lupa. Kaya talaga, Father, kapag wala tayong malalim na kaalaman sa Biblia, kung ano lang yung mabasa, yun yung paniniwalaan, no? Correct. Yung walang malalim na kasaysayan, kasi napakadaling i-reject ang pagkareyna ni Mama Mary, dahil hindi natin alam yung kasaysayan ni King David. Yes, kaya little knowledge is a dangerous thing. Totoo, sabi nga ni William Shakespeare. Di ba? Kaya kinakailangan mag-aral ng mabuti. At saka isa pa, may propesiya si Haring David na yung Mesiyas na hari, merong reyna na tatayo sa kanyang kanan. Very clear na kagad, di ba? Yung si Haring Solomon, yung pinaupo niya, binigyan niya ng trono na reyna, nanay niya. Yung Mesiyas din, meron siyang reyna, yung nanay niya yun, naluluklok sa kanyang kanan. Pakibasa po itong Psalm 45, 6-9. Ano ang sabi diyan? Your throne, O God, is forever and ever. Sino yung binabanggit yan? Binanggit yan ng God the Father sa Hebrew, di ba? Chapter 1, verse 8 to 10. At tinutukoy niyan si Jesus. The scepter of your kingdom is the scepter of uprightness. You have loved righteousness and hated wickedness. Therefore, God, your God, has anointed you. Yan ang Messiah, anointed. With the oil of gladness beyond your companions. Your robes are fragrant with myrrh and aloes and cassia. From ivory palaces, strange instruments make you glad. Daughters of kings are among your ladies of honor. At your right hand stands the queen in gold of Ophir. So, sabihin, sa eternal kingship and eternal priesthood of the Messiah, there was the queen, standing at the right side of the king. At sino ang nakatayo sa harapan ng hari nung siya ay nakabayubay sa krus? Nung siya ay gumawa ng milagro sa Kana? Nung siya ay isinilang sa lupa? At nung gumawa ang Espiritu Santo, ang inang reyna, ang mahal na Birheng Maria. Kaya talaga nakatutuwa itong mga revelation na ito na nakuha din natin mismo sa Biblia. Kaya alam niyo po, mga kapatid sa DCAP,
napakahalaga talaga ng exegesis, no? Pag susuyurin mo talaga ang pinakakasaysayan ng Biblia, hindi mo lang siya binasa base sa iyong personal na pagkakaunawa. Kasi yan talaga yung magdadala sa atin sa maling pananaw. At napakabilis husgahan kung sino yung mga nakasulat sa Biblia na hindi relevant ito sa pananampalataya ko. Kasi wala po tayong masusing pag-aaral tungkol sa mga hugot kung ano yung nasa Biblia. Oo. Ang nakakalungkot nga, Brother Aldrin, sinasabi, modern na tayo ngayon, hindi na kailangan yung mga kings and queens na yan, pero madaming naghahari-harian. May mga hari ng weteng, diba? May hari ng pogo, no? May hari ng, may hari ng kabaret, may hari ng, suntukan, may hari ng barilan, may hari ng extrajudicial killings. Pag inutos niya na patayin ka, talagang papatayin ka na lang na parang aso sa kalsada. May mga hari na mga sindikato, di ba? Merong mga iba naman, di ba? Kahit na pera ng bayan, nilulustay para magmukhang reyna, natadtad na mga brilyante at mga alahas ang katawan. Diba? Imeldific ang dating. Mga Evita Peron ang dating. So, baka ganyang bagay. Ay, hindi po. At napakahalaga na malaman natin na ang tunay na hari ay ang ating Panginoong Hesukristo. At pagkatapos, ang ating reyna ay ang ina ng Panginoong Hesukristo. Ang tunay na ang hari at ang tunay na hari at reyna ng langit at lupa, unang-una ang Panginoong Hesus na hindi mayabang kundi humble. He humbled himself and became obedient to the will of the Father, to the will of God until death on the cross. At ang mahal na Birheng Maria din, diba? Siya yung reyna, tunay na reyna ng langit at lupa, ng kaharian ng kanyang anak. Pero hindi yan mayabang, hindi yan nag-inarte, hindi yan naglandi na kagaya ni Cleopatra, hindi yan nag-inarte na katulad ng iba dyan. Nakala mo kung sino mga kondesa at na reyna na mga peke naman na galing lang sa nakaw, yung kanilang mga suot-suot na mga alahas. Hindi self-entitled. Hindi self-entitled na dapat bigyan siya ng 2 bilyon, pagkatapos ayaw tanungin kung paano gagamitin, kung saan ginamit, wala ba ipakita ang mga resibo. 10 million nga. Yun ay reyna ng mga kapalmuks ang tawag po dyan. Ang tunay na reyna, ano ang sabi ng mahal na Birheng Maria? Ako'y alipin ng Panginoon, maganap sa akin ang ayon sa kanyang pinasasabi. Diba? Yan ay Luke chapter 1 verse 38. Ito yung tunay na reyna. Yes. Oo, kaya dahil diyan, pinapaalala sa atin ng kapistahang ito ng pagkareyna ng mahal na Birhen. At ganoon din yung piyesta ng Christ the King ng ating Panginoong Hesukristo. Na unang-una sa lahat, tayo ay dapat maglingkod ng kagaya ni Maria, may kalinisan kasi virgin siya eh. Yes. Diba? Pagkatapos ay naglingkod dyan sa Panginoon kahit mahirap lang, karpintero lang si St. Joseph. No? Ang Panginoong Hesukristo mismo, karpintero, probinsyanang taga Nazaret ang mahal na Birhen. Pero tapat at banal na naglingkod sa Diyos. Yes. Oo. So yung pagiging reyna, hindi yung pagiging marangya, magarbo, maarte, kung hindi dalisay at tapat na naglilingkod at namumuhay sa kabutihan at kabanalan at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yes. Kasi Father, minsan ang nakalulungkot na part, ang pananaw natin sa pagiging reyna at hari, yung mga paglilingkuran natin, ititingala natin, parang ililook up to. Kasi yung mga hugot natin, kung ano yung kulang, hinahanap natin dun sa mga taong hinahangaan natin. Kaya minsan, kapag yun talagang hindi maganda yung ugali nung hinahangaan natin, nai-imbibe din natin. Kapag sila Mama Mary and si Jesus Christ yung tinitingnan nating mataas na reyna, yun din ang ugaling i-imitate natin yung kanilang kababaang loob, kanilang paglilingkod. At talaga namang, kahit si Mama Mary, hindi naman niya kinlaim na pinamukha sa ating lahat kung siyang nabubuhay na reyna ako, anak yung aking anak ay maglilingkod. Kundi nakisama siya sa paglilingkod. Correct. At yan nga po pinapaliwanag mo, Brother Aldrin, na-express sa atin ang Biblia dito po sa Pilipos chapter 6.
verse 5 muna hanggang 11. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Si Mama Mary, nagpakababa tulad ni Kristo Jesus. Di ba? Napaka-humble, napakabait. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitiwan ang karapatan niyang ito at nabuhay na isang alipin. Kaya sabi ka ni Mama Mary, ako'y alipin ng Panginoon. Di ba? Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao, siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya itinampok ng Diyos at pinigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya at ipahahayag ng lahat na si Hesus Kristo ang Panginoon sa ikararangal ng Ama. Ngayon, so yan yung kingship ni Jesus, kaya hari na nakasakay sa donkey. Ang haring, dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. May verse yan. Sa haring nakapako sa krus. Hari, pero nakapako sa krus. At nasa kanyang paanan ay ang kanyang ina. Na bagamat reyna ng Israel, reyna ng langit at lupa, nagpakababa, namuhay na isang alipin. At yan ang mensahe sa atin ng mahal na Birhen at ng Panginoong Jesucristo. Ang tunay na hari, nag-aalay ng buhay, nasusugatan at naglilingkod. Para bang yung nanay, na tunay na reyna ng tahanan, yan din ang unang tagakarga ng baby, yan ang unang yaya, yan ang unang mong tagaluto, tagalaba, tagapunas ng pawis, tagapalit ng damit, tagapaligo, di ba? Tagakarga, tagapaypay, di ba? Lahat na, siya na yan, di ba? Kaya naman mahal na mahal natin. Siya ang number 1 sa puso natin kasi siya ang number 1 servant. Ganon din ang tatay natin. Di ba, hari yan ang tahanan, pero yan ang unang magtatrabaho, magpapakain, di ba, bibili ng, kakainin ng mga anak, pambili ng damit, pambayad ng kuryente, lahat-lahat. Hari siya, pero siya ay dakilang hari, kasi alila din natin siya, servant din natin siya. Silang dalawang mag-asawa, palitan yan kumarga sa anak, palitan yan magpadede sa anak, palitan yan magpalit ng diapers ng anak. Di ba? Kaya yung tunay na hari, naglilingkod. Hindi sila naghahari-harian. Totoo. Oo, kapag naghari-harian yan, peke yan. Di ba? They are only using the political power or whatever power it is, or the business power, mga influence for themselves. Ang tunay na hari, hindi siya nagkakamkam ng kapangyarihan. Sa halip, siya ang nag-aalay ng kanyang sarili. Nasusugatan siya, nasasaktan siya, namamatay siya sa kanyang sarili para magbigay buhay. At ganyan din ang mahal na Birheng Maria. Totoo po. Kasi parang nabox din, yung mga Israelita, kung babasahin natin sa Biblia, parang nabox sila dun sa political priest na nagro-rule, nakikipagdigmaan, dumidepensa sa lahat ng mga naapi. Pero nung dumating si Jesus Christ, hindi ganun yung hari in-expect nila. Hindi political God, hindi nakikipag-argue, kundi nakikipagkasundo, naglilingkod, nagmimilagro, nakikidaupang palad. Malayo sa physical king, worldly king na ine-expect ng lahat. Kaya hanggang ngayon, dala-dala natin yung ganong ugali na kapag may isang nagpakilala na ako yung tutulong sa inyo, ako yung makikipaglaban sa inyo, ako yung sasagot sa gutom nyo, ang bilis-bilis din nating matukso sa ganong panawagan na ito na yung Savior natin. Pero pagdating sa pananampalataya, hindi natin nakita na there is more of that na dapat may dumating at yung mamutawi sana, yung talagang tunay na naglilingkod. Tunay na nagpapakababa, tunay na nakikipagdaupang palad. Hindi natin nakikita yun kasi masyado tayong na-feed ng ating physical na pangangailangan, Father. No? Yes, that is the contrast between Jesus and Herodes.
Di ba ang Panginoong Jesucristo, kagaya na sabi mo, brother, nagturo ng kabutihan, nangaral ng katotohanan, di ba? Nagpagaling ng mga may sakit, no? Bumuhay ng patay, milagro mula sa langit ang ginawa, puro kabutihan ang itinuro. Yung isa naman, si Herodes, nag-uutos pumatay. Hawak niya yung politics, hawak niya yung military, hawak niya yung worldly powers. Pero demonyo siya. Di ba? Wala siyang kapayapaan. Kahit na sa bata na si Jesus na walang power, walang political and military power, takot siya. He was full of fear. Mga ganyan. Kaso ang nakakalungkot, di ba, yung haring mabait at naglilingkod, yun ang ipinapatay. Yun ang pinako sa krus. Pero yung hari na walang hiya, yung hari na masama, yung hari na mukhang pera, yung hari na sakim sa kapangyarihan and political influence, yun yung pinapanginoon ng mga tao. At nangyayari yan hanggang ngayon. Kaya nga merong, di ba, mga tao na sa posisyon, ayaw umalis sa kapangyarihan. Gusto nila sila yung congressman, sila yung mayor, sila yung governor, no, magpahabang panahon. Ayaw laya sa posisyon, di ba? At pagkatapos, dahil yan, meron di manipulations, in business, in politics, in military, and many other things. Kasi ang mahalaga sa nila, power and control. Di ba, doon sa Harry Potter, may yung demonyo doon, si Lord Voldemort. Merong isang statement na antindi. Sabi niya, Harry, there is no such thing as good and evil. There is only power. And there are people who are reluctant to use it. Ibig sabihin, ang mahalaga sa kanya, power, and you use it to the max. No? Ang Panginoon Jesucristo, hindi power, service. Service. At yung mga bayani sila, Rizal, kayo Ninoy Aquino, di ba? Yan yung mga namatay. Nag-alay ng dugo para sa kalayaan ng bayan. Yung mga bayani. Yung mga santo, namatay sila, naghirap sila, nagdusa sila para sa pananampalataya, para sa Panginoon, at para sa ikatataguyod ng simbahan. Yun ang tunay. Yun ang tunay. Okay? At dito nakadepende din yung pagiging reyna ni Maria, no? Correct. Sa kung ano ang pagkahari ni Jesus, ganun din ang pagkahari ni Mama Mary. Yes. Na talagang patuloy na naglilingkod na magpahanggang ngayon sa atin. Tama, brother. Actually, yung kagaya ng assumption of the Blessed Virgin Mary, but saan mo mababasa yan sa Biblia na si Maria iniakyat sa langit, katawan at kaluluwa? Same verse and same no? Balikan po natin itong Revelation chapter 12 verse 1. Okay? Diyan kasi pinakikita, no? Ano ang sabi ni Saint John sa Revelation 12:1? And a great sign appeared in heaven, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and on her head a crown of 12 stars. Sabi ka dyan, patatagalugin po natin, at lumitaw ang isang kagila-gilala sa tanda sa langit, isang babaeng nararamta ng araw, nakatungtong sa buwan, at sa kanyang ulo ay may koronang binubuo ng 12 bituin. O sabi natin, si Mama Mary yan. Anong patunay nyo na si Mama Mary yan? Pinakita doon sa Revelation 12:5. Kasi may lumitaw na demonyo dyan. Yung dragon na 7 ang ulo, gustong lamunin yung anak ng babae, tsaka yung babae mismo, pero hindi niya magalaw-galaw. No? Sabi, she gave birth to a male child. Ayan na yung fulfillment ng Isaiah 9:6. Oo. One who is to rule all the nations. Yung anak ng babae na male child, siya ang nakatakdang maghari sa lahat ng bansa. With a rod of iron, with a scepter of iron. But her child was caught up to God and to his throne. So, hari yung anak niya. No, hari ng lahat ng bansa. At hindi lang hari ng lahat ng bansa. No? Iniakyat sa langit, sa kanyang trono. Sabihin, hari ng langit at lupa. Kaya ang babae yan may korona. Bakit? Kasi yung anak niya ay hari ng lahat ng bansa. Kaya queen mother siya. Sino yung king of all the nations? Sino yung king of kings and lord of lords? Sino?
Si Jesus Christ. Ang Panginoong Jesucristo. Opo. At kaya dahil diyan, ang nagsilang sa ating Panginoong Jesucristo at kaisa-isang ina niya ay ang mahal na Birheng Maria, si Mama Mary yun. Opo. Oh, ang tanong, brother, bakit daw 12 stars yung corona? Na bakit 12 stars? May meaning yan. Yes. Oh, may meaning yan. Puntahan po natin itong next slide, brother, na mayroon, the crown of 12 stars. Ayan. Yung naunang slide, hindi pa po iyan. Hindi pa po iyan. Is yung nauna pa dyan. Yan. Ayan. Oh, kaya, yan yung babaeng kinurunahan ng 12 bituin at pinuspos ng Espiritu Santo sa Luke chapter 1. Kasi sabi sa Luke chapter 1 verse, baka babaan ka ng kapangyarihan ng Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Di ba? Kaya banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. So si Jesus, ang King of Heaven and Earth. So Mary is the Queen of Heaven and Earth. Jesus is the eternal King of Israel. Kasi kada throne ni David, ang taglay-taglay ni Jesus Kaya si Mama Mary ang forever the Queen of Israel. Jesus is the King and founder of the church, the New Israel. So Mary is the Queen Mother of the church. Yung crown of 12 stars sa Revelation 12:1, ang sinisignify dyan, Mary is the Queen of Israel. Kasi yung Israel, binubuo yan ng 12 tribo. 12 tribo, kaya 12 stars. Tapos, yung 12 tribes na yun, nanggaling yun sa 12 patriarka na anak ni Jacob. Kaya, si Mama Mary, tinatawag natin Reyna ng mga patriarka. Ipanalangin mo kami. So, yan po ang dahilan. Yes, dyan yun galing. Reyna siya ng 12 patriarka. Pagkatapos, sinasabi natin, Reyna ng mga apostol, ipanalangin mo kami. Kasi sa New Testament, yung church is the New Israel. Na tinatag ni Kristo, ang foundation niyan, ang 12 apostles. Ayan. Kaya si Mama Mary, Queen of Patriarchs and Queen of Apostles. Tama yung litanya natin. Very biblical yun. Nanggaling din yun sa Revelation chapter 12, verse 1. Ayan. Kaya yung 12 patriarchs and 12 apostles, yan yung mga naglilingkod. Kaya si Mama Mary din as a queen naglilingkod. Naglilingkod. May nabasa nga po ko sa yung sa handbook ng Legion of Mary. Yung ang title po ng portion ay Mary in the Mystical Body of Christ. Parang pag tayo yung nagdadasal, nanghihingi tayo ng tulong kay Mama Mary na maging successful yung mission, gabayan din siya, maging inspirasyon siya. Pero according dito sa article na ito, na si Mary yung nanghihingi sa atin ng tulong para ipagpatuloy yung misyon. Ganon kababa ang puso ni Mama Mary na patuloy siyang naglilingkod sa atin. Hindi tayo yung nanghihingi ng tulong sa kanya, pero siya ang patuloy na nanghihingi ng tulong para patuloy na maipalaganap ang mabuting balita ni Kristo. Tama ka, brother. Kasi kaya ganyan ang attitude ni Mama Mary. Ganyan din ang attitude ng anak niya. Siyempre, grasya niya ng Diyos sa kanya. And at the same time, siya nagturo, nagtangpalaki sa anak niya Kaya, yun daw dasal ng Panginoong Yesus nung sa Getsemani, Ama, kung maaari, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Pero huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Natutunan daw yun ni Jesus kay Mama Mary. Kasi masabi, ako'y alipin ng Panginoon, maganap sa akin ang ayon sa kalooban ng Diyos. Yun daw ay paraphrasing ng fiat ni Mama Mary. Gayon, bakit kaya yung attitude ni Mama Mary na bagamat siya ay reyna, humihingi siya ng tulong sa atin. Kasi ang Diyos din naman although ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat, sa Kanya nagmula lahat, pati buhay natin, pero hinihingian niya tayo ng tulong. Halimbawa, nung baby tayo, gusto tayong pakainin ng Diyos. Hindi naman bumababa si God the Father mula sa langit para magluto ng sinaing, magprito, maglaga ng itlog, mamalengke, di ba? Para tayo ay hugasan ang pulbuhan yung puwit ng baby. Hindi, ang gagawa niya nanay at tatay. Yes, opo. Di ba? Sila ay instrumento ng Diyos.
At ang Panginoong Hesukristo, kaya ang Panginoong Hesukristo din, no, sinugo niya yung mga apostol para ipagpatuloy ang kanyang gawain. Di ba siya dati nagtuturo sa mga tao. Opo. Ang mga apostol na ngayon na nangangaral. Ang gumagawa niyan ngayon, tayo. Yeah. Tayo ang gumagawa niyan. Pinagpapatuloy natin. Kaya ang simbahan mayroong mga mission sa mga hospital, sa mga sick. Yes. Kasi nga, si Kristo kumakalinga ng mga may sakit. Opo. Di ba? Mga ganyan. Dahil si Kristo ay nagmimisa. Siya ang unang pari, siya ang unang nagmisa. Kaya ang pari natin, pinagpapatuloy ang gawain ni Jesus. We have to continue the works of the Lord. Yes. Kaya nga ang tawag sa simbahan, the mystical body of Christ. Kasi yung gawain ni Kristo, ginagawa pa rin ni Kristo hanggang ngayon sa pamamagitan ng pagkilos at paggawa at misyon at apostolado ng Santa Iglesia. Talagang inspirasyon, Father, yung paglilingkod, no? Bago po ako magpatuloy, i-recognize po muna natin yung mga comments ng ating mga viewers. Hawak-hawak ko po ang aking cellphone at tab para subaybayan ng mga nagko-comment at mga nagtatanong sa page ng Diocese at mga taga-almusalita followers. Dito po may mga greetings. May comment po dito si Ramil Monreal, Hail Mary, Blessed Virgin Mary, Queenship of Heaven and Earth, pray for us. At si Cuniberto Retarino, you cannot accept Jesus as a king if you cannot accept Mother Mary as a queen. Napakagandang reflection. At sinabi din niya, I love this topic about Mariology. At greetings po sa lahat ng mga nanonood sa Almusalita at sa ating diocese. Kung may mga katanungan po kayo about Queenship of Mary, about Mariology or Mama Mary, pwede nyo pong ibato sa comment section at susubukan nating sagutin through Father Abe. At ito nga po ang magpatuloy tayo na ang pagiging reyna at pagiging reyna ni Maria at paghahari ni Jesus ay talagang nakasentro sa paglilingkod. Kasi kung mapapansin natin, Father, yung mga pagpapakita, yung aparisyon ni Mama Mary, doon sa panahon na talagang in great need tayo, di ba? World War. Ito nga pong Queenship of Mary, ang naging hugot, nabasa ko sa, I did my assignment, no? Ano bang hugot nitong Queenship of Mary? Si Pope Pius XII, nung dineclare niya itong Queenship of Mary, ito yung panahon ng aftermath ng World War II. At talagang nakaranas ng matinding hirap ang Europa. At buong mundo. Buong mundo pa, no? At kinakailangan talaga natin ng isang ina na may mahabaging puso na tulungan tayong ipanalangin sa Diyos na si Jesus. At nasa kalagitnaan din ng communism, no? Kasi dineclare ito 1954, ang communism 1945 to 1957. Na in great need talaga tayo at lahat ng mga aparisyon ni Mama Mary, Fatima, Our Lady of Lourdes, nasa kalagitnaan ng gera po ng Europa, naapektado ang buong mundo. Dito natin makikita kung gaano kamakapangyarihan ang tulong at panalangin ni Inang Maria dahil lahat ito ay napagtagumpayan natin sa tulong ng kanyang gabay. Actually, brother, when I was still serving sa United States, sa Archdiocese of St. Louis, I attended sa Philadelphia ang isang napakatinding convention na ang topic ay Theology of the Body ni St. John Paul the Great, ni St. John Paul II. At ang speaker, yung nag-compile ng lahat ng mga speeches at lahat ng mga address ni St. John Paul II, pati mga catechesis niya, on the theology of the body. At alam mo, yung sinasabi mo ngayon, naiiyak ako kasi sinabi yan doon ni Dr. Christopher West, yung author ng The Theology of the Body. Isang sikat na professor, expert on the theology of the body. Sabi niyang ganyan, nung Second World War, yung katawan ng tao, gas chamber sa Auschwitz ng mga Nazi. 20 million people died, 5 million Jews. Yung katawan ng tao na napakabanal, no, pinagpapatay lang na parang hayop during Second World War. Okay. Sumunod doon, communism. Dagula Archipelago, sabi nga ni Solzhenitsyn, millions of people, no, in various countries, Eastern Europe,
pati China and North Korea were being enslaved. No, hindi sila makalabas ng bansa nila, hindi sila pwedeng pasukan kasi nga nasa Gulag Archipelago, nasa nasa Iron Curtain. At talaga yung walang human rights, no? Pag pinapatay ko, pinaaresto ka ng gobyerno, wala kang kalaban-laban, walang freedom of speech, walang freedom of expression, walang media, no, nagagabay. No, kaya naging alipin ng tao. No, yung katawan ng tao through Nazism and communism, tsaka fascism, na cheapened, no, na walang saysay, na walang halaga dahil sa kasamaan ng tao. Okay, the abuse of power, no, and military power, political and military power. Pero may ikatlo pa. Kasi during the 1950s, kung saan diniklara yung dogma ng Assumption tsaka declaration ng coronation ng Queenship of Mama Mary, may isa pang nangyayari. Hindi nangyari sa Nazi Germany, hindi nangyari sa Communist Russia. Saan? Sa United States, sa naman, sa capitalism world. Ano yun? Yung opening and rise ng Playboy magazine. The rise of pornography. Yung banal na katawan ng tao. Sabi, yes, maganda yan. Okay yan. Pero yan ay para, hubarin mo ang damit mo para mo pagkakitaan. Para sa pera. Para sa popularity. For pleasure and for sex. Sabi ng Pope, hindi. Kaya dineclare yung dogma of the Assumption, the body of the person is not to be tortured, not to be killed, not to be enslaved. Hindi para gawing, objects of pleasures only. But it is destined for heaven. Dahil ang dignity natin bilang tao ay hindi alipid. Hindi para pagpapatayin, hindi para gawing parang hayop. Dahil tayo ay kasalo sa kaharian ng Diyos. Na tayo ay nakikisalo sa dignity of our King, of our Lord. No, makasalanan man tayo, but tayo ay inihanda ng Diyos para sa dakilang bagay sa kaluwalhatian ng langit, hindi para sa kasamaan. Kaya dahil dyan, mga kapatid, itong dogma ng Assumption, tsaka yung piyesta ng Queenship of Mama Mary, nagpapaalala sa atin na hindi tayo mabuhay dapat sa pamamaraang makahayop, sa kasamaan at kadiliman, sapagkat tayo ay itinakda at itinadhana para makasalo sa kaluwalhatiang walang hanggan sa kalangitan. Dahil tayo ay tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Hindi lang si Kristo ang ating hari, si Mama Mary ay ating reyna. Tayo ay mga anak ng mahal na Birheng Maria, may adoption. Kaya tayo ay dapat makisalo sa kaharian ni Kristo. No? Ano yung ating mamanahin dito sa lupa? Kabulukan, kasiraan, no? Walang katapusang problema at kamatayan. Subalit ang naghihintay sa atin sa piling ni Jesus at ni Maria ay buhay na walang hanggan sa kalangitan. Opo. Kaya itong mga deklarasyon ng simbahan natin na Queenship of Mary, Assumption of the Blessed Virgin Mary, hindi lang po ito para magpasikat at ipamukha sa maraming tao na ang Roman Catholic ang pinakamakapangyarihang relihiyon. Ito po ay para bigyan tayong paalala na tayo minamahal ng Diyos, no? Na ang ating katawan, sa tulong ng inspirasyon ni Mama Mary, ay napakahalaga, napakabusilak at napakabanal. After all, ang pananampalatayang Katoliko, kaya may mga ganitong pananampalataya upang iligtas tayo at paalalahanan tayo na meron tayong inaabangan sa kabilang buhay. Merong reward ang Diyos kung talaga i-appreciate natin yung kabanalang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. No? Actually, brother, yung sinasabi mong yan, hindi lang sinabi yan ni Dr. Christopher West. Sinabi rin yan ni St. James, the Apostle. Tignan natin itong James chapter 1, verse 12. Inihanda na ni Kevin yan, ayan. Napakagaling ni Kevin sa Biblia eh. Okay. Ayan. Sabi po dyan, blessed is the man who remains steadfast under trial. Pinagpala daw ang isang tao na nanatiling tapat kahit sa kabila ng pagsubok. Totoo po. For when he had stood the test,
he will receive the crown of life. Pag nalagpasan niya ang lahat ng mga pagsubok, tatanggapin niya ang korona ng buhay. Na pinangako ng Diyos, which God has promised to those who love Him. Na pinangako ng Panginoong Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. So kaya kapag tayo ay tapat sa Panginoong Diyos, sa kabila ng mga pagsubok, kagaya ng mga santo natin, na mga banal, then we will receive the crown of life. Kaya yung description, hindi lang si Mama Mary at si Lord Jesus, yung mga saints, may halo, may crown of life, yun ang ibig sabihin nun. Siya din ang sinabi ni St. Paul sa 2 Timothy 4:8, henceforth, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day of appearing. Tapos sabi rin ni St. Peter, 1 Peter chapter 5 verse 4, and when the chief shepherd appears, you will receive the unfading crown of glory. Kapag tayo tapat sa Panginoon, pag tapat tayo sa Panginoon, tayo ay tatanggap ng korona ng buhay. Kaya paalala sa atin, brother, gamitin natin ang ating katawan sa kabutihan. Parangalan natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating paggawa ng mabuti. Totoo. Diba? Kaya kapag tayo nagpapakain, diba, ano ang sabi dun sa katapusan, diba, sa Matthew 25, sabi ng hari dun sa mga mabubuti, nung ako'y nagutom, pinakain niyo ako. Nung ako'y nauhaw, pinainom ninyo ako. Nung ako'y may sakit, inalagaan niyo ako. Nung ako'y walang damit, dinabitan ninyo ako. Come, enter into the home of my Father. Makakasalo tayo sa kaharian ng Diyos. Pero yung mga masasama, sabi ng Panginoon, lumayo kayo sa akin. Nung nagutom ako, hindi niyo ako pinakain. Nung nauhaw ako, hindi niyo ako pinainom. Nung wala akong damit. Lord, kailan ka namin nakitang walang pagkain, nagugutom, nauuhaw, walang damit? Whatsoever you do to the least of my people, of my brothers, that you do unto me. Diba? Kaya dahil dyan, tayong mga magulang, mahalin yung mga anak ninyo. Huwag nyo nanakawan ng pera yung anak nyo. Diba? Ganon. Pag kailangan, maghingi. Diba? Tayo ng mga anak naman, huwag nyo dudukutan nanay nyo. Ganon naman. Diba? Sabi nyo, nanay, pahingi ng pambili ng candy. Mga ganyan. Halik-halikan mo si nanay para magbigay. Ganon. Diba? Pagkatapos, naigalang nyo ang nanay nyo. Kayo naman magulang, mahalin nyo rin ang mga anak nyo. Kasi pag inaway-away nyo yan at lumayo ang loob, hindi ka uuwian. Baka manalo yan ng Olympics, manalo yan ng 100 million, wala kang balato. Maghintay ka kung kailan mawala yung sama ng loob. Ganyan. Diba? Mga ganyang bagay. Diba? Kaya mamuhay po tayo sa pag-ibig at kabutihan at kabanalan. Magsikap tayo. Makasalanan man tayo, pero tayo ay mamuhay sa pag-ibig ni Kristo. At sa pamamagitan niyan, tulad ni Maria, makakasalo tayo sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Yun nga, bago po ako magbigay ng aking reflection, nakita ko si Father Luciano is watching. Father, hello, Father! Yeah, we love you. Yes, so kung namimiss ka na namin dito for hosting. But anyway, so yun nga po, si Father Luciano is isang magandang ehemplo ng paglilingkod. At may malalim talagang devotion din kay Mama Mary. Yes. At kung nakikita po, kasi minsan napupulaan tayo na masyado naman nating pinagagastosan yung imahe ni Mama Mary, mga gintong suot, may pa-corona pa. That's the expression of how we love her as our mother and as our queen. At nakikita natin siya hindi para isang maringal, kapitapitagan, makapakapangyarihan, kundi nakikita natin siya bilang isang ehemplo ng paglilingkod. At tayo sa lahat ng mga nagdedebosyon kay Mama Mary, makikita din naman natin kung paano namumuhay lahat ng mga sumusunod sa kanya. Naging masunurin, naging matapat, at naging mapaglingkod din sa kapwa, kagaya ng inspirasyon nating si Jesus. Yes. Gusto ko sagutin yan, brother, yung hinggil doon sa mga magagarang damit ng ating mga santo. Unang-una, ang ating mga santo papa, ang ating mga obispo, ang ating mga pare, ay laging inuulit sa atin na unang-una sa lahat, huwag tayo maging sobrang garbo. Sa mga bagay na yan. Ngayon, pero yan ang mga larawan natin, tsaka yung mga damit ng mga santo na yan, yung mga yan naman ay regalo lang din ng mga tao may kaya.
At yung mga taong yun naman, hindi lang nagdo-donate ng damit, nagdo-donate din yan sa mga mahihirap, sa mga works of charities. Di ba? Pero at the same time, pinapaalalahanan tayo ng simbahan natin. Di ba? Yung liturgy ng simbahan natin, sabi nga ni Father Jerry Diwa, there should be noble simplicity. Yes. Oo. Noble, maganda. Pero dapat simple din lang. Yan halimbawa, yung makabirhe na Antipolo, may magandang damit. Yan naman, ay bihira lang naman isuot yan. Pag special occasion lang. O di kaya, yung Our Lady ng ng La Naval. Yan naman, ay mga bigay lang. At the same time, lagi naman yung suot yan. Bihira lang naman yan palitan. Yeah. Kaya dahil dyan, reasonable naman yun. And at the same time, kagaya ng sabi mo, yun ay expression of our love. Yes. But at the same time, the church in general is expressing noble simplicity. Kaya kapati yung misa, sinimplihan. Yung dati, nakasuot pa ng mga mamahaling mga damit yung pare, may mga bato-bato pa na nakalagay ng mga ganyan. Ngayon, simple na lang. Di ba? So, bahagi yun ng reformation in the church. Yeah. To return to the simplicity of life. During the time of the apostles and the fathers of the church. Okay, kaya hindi dapat magarbo. So, meron din, ang simbahan, dapat pagandahin natin. But, ayon sa abot lamang ng ating makakaya at hindi dapat scandalous yung kanyang karangyaan. Otherwise, may skandalo ang mga tao. Pero, kailangan din naman pagandahin ang simbahan. Kasi, may karapatan din ang mga tao na mag-enjoy ng kagandahan ng daigdig na ito. Di ba? Halimbawa, yung Manila Cathedral natin maganda, hindi lang naman mayayaman ang nagsisimba yan. 90% na nakikinabang yan, mahihirap. Di ba? Yung Cathedral ng Quiapo, ng Antipolo, ng Manawag, magaganda yan. Pero ang mga nagsisimba dyan, karamihan mahirap. Mayayaman lang ba ang may karapatan na magsimba sa simbahang maganda? Hindi. Kapati mga mahihirap, kahit pa piso-piso binibigay niyan, napapaganda ang basilika o ang shrine. Dahil dapat din komportable, maayos at maganda ang templo ng Diyos na pinag-aalayan ng pagpapala ng Diyos at ng taong bayan. Kasi mukha ng kalangitan ng simbahan, patikim na langit po. Kaya dapat bawat isa sa atin ay merong deserve to feel that patikim na kagandahang loob. Correct. Opo. At ayan po, napakaganda kasi Father. Maikli yung oras, no? Marami pa tayong pwedeng pagkwentuhan, pero malapit na rin pong matapos ang programa. Pero marami pang araw para ipagpatuloy itong usapan na ito, Father. At nakatutuwa dahil pinaalalahanan tayo ni Father Ave na ang Queenship of Mary ay yung pagbabahaginan ng kabanalan ni Jesus at ni Mama Mary. Walang self-entitled dahil nagkaroon ng posisyon, lahat nagbahaginan. Kasi ang pagbabahaging ito, tayo din naman ang nakikinabang dahil ang kanilang kapangyarihan bilang reyna at hari ay ginamit hindi upang tayo ay i-oppress, apihin, kundi tayo'y paglingkuran at tuparin yung pangako ng ating kaligtasan sa kabilang buhay. At sana po mapaalalahanan tayo ng assumption and the Queenship of Mary ng ating katawan ay banal. At ang pag-appreciate natin ng kabanalan ng ating katawan ay may kahihinat ng gantimpala sa langit. Amen. At ito pong pagiging reyna ni Maria, ang ating maging sandiga nawa na humingi ng tulong sa Kanya, ng panalangin, na ilapit tayo kay Jesus. Dahil sa mga nabasa nating Bible reference, talagang napakamakapangyarihan ng pagiging reyna ni Jesus, ay pagiging reyna ni Mama Mary para ilapit tayo sa Kanyang anak. At bawat panalangin na pamimintuho naman talaga ay pakikinggan ng Diyos through the Queenship of Mary. Yes, Father. May final word. At huling mensahe po lamang sa mga kapatid po nating may sakit. Bagamat kayo ay nasasaktan at nahihirapan, lalo na yung mga taong stricken by cancer, by mga tumor na hindi gumagaling, mga sakit na wala ng karamdaman, yung mga may maintenance, yung mga nagsasuffer because of old age, ay wag po ninyong kalilimutan na
ang inyong katawan ay inilaan ng Panginoon sa buhay na walang hanggan. No, hindi po yan. Ang inyo pong paghihirap ngayon ay pakikisalo nyo sa krus ng ating Panginoong Jesucristo. Pero kung paano kayo ay namamatay at nakikibahagi sa paghihirap ni Kristo, baka kabahagi din kayo sa kanyang kaluwalhatian at sa kanyang kaharian. Kaya dalangin po namin ang inyong paggaling at naway palakasin kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng Assumption of Mama Mary and the Queenship of the Blessed Virgin Mary. Amen. Maraming salamat po, Father Abe, sa meaningful dialogue. At napukaw ang aming mga puso dahil hindi lang naman simpleng title ang Queenship of Mary. May malalim itong imbitasyon para sa ating lahat. Ang ating kaligtasan at pamiminto kay Mama Mary ang magdudulot sa atin para mas maging malapit kay Jesus. At sa punto pong ito, hinihingi natin ang panalangin. Pabunuan tayo ni Father Abe sa panalangin at final blessing. Okay, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama, pinupuri ka namin sa pagkakaloob mo sa amin ng aming Panginoong Jesucristo bilang aming Diyos at tagapagligtas. Kung saan sa pamamagitan niya, ipinagkaloob mo rin sa amin ang mahal na Birheng Maria bilang aming ina at reyna. Ngayon nga pong aming inaalala ang Queenship of the Blessed Virgin Mary. Nawa, Panginoon, sa pamamagitan ng mahal na Birhen, patuloy mong ipaalala sa amin na kami ay nakikisalo sa pagkahari ni Kristo sa pamamagitan ng sakramento ng binyag at kumpil na pinagkaloob mo sa amin. Tulungan mo po kaming mabuhay na may kanabanalan at katapatan tulad ng mahal na Birhen, upang kami rin ay magningning kasama niya sa buhay na walang hanggan sa kalangitan. Panginoon, huwag mo pong hayaan na maging madilim ang aming isip. Ipaalala mo po sa amin na hindi kami ang hari, hindi kami ang reyna ng daigdig na ito. Kami ay mga lingkod mo lang. Naway mapaglingkuran ka namin ang buong isip, buong puso at buong lakas. At sa pamamagitan ng paglilingkod na yan ang daan upang kami ay maluwalhati at magningning bilang makatakapagmana ng iyong kaharian. Tinataas namin sa iyo, Panginoon, ang mga kapatid naming may karamdaman, mga naghihirap, mga nagdurusa, mga may sakit. Hipuin mo po sila, Panginoon. Nawa, ipadama mo sa kanila na ang kanilang katawan, tulad ng katawan ng mahal na Birhen, ay nakalaan din para sa kalangitan, sa kaluwalhatian at sa buhay na walang hanggan. Pagalingin mo po sila, Panginoon, at tulungan mo sila sa oras ng kanilang kahinaan. Tulad ng mahal na Birhen na mahina, subalit iyong pinalakas sa pamamagitan ng iyong grasya. Kami rin, Panginoon, mahabag ka sa amin sa aming kasalanan. Pagkalooban mo po kami ng kapatawaran. At higit sa lahat, Panginoon, bigyan mo kami ng grasya upang malagpasan namin ang mga pagsubok ng buhay, upang sa pamamagitan nito maging makasaksi kami sa iyong pag-ibig, sa iyong awa, at sa iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po. At God bless you po sa ating lahat. Thank you, Father Abe. Church, build it strong to withstand the rain and storm. I am Bishop Roberto Gaha, and I would like to invite painters to become church builders by joining Kristong Hari Nationwide Art Competition and Exhibit. Build my church.
Many of the greatest works of Da Vinci and Michelangelo were inspired by religious themes. This art competition is an opportunity for painters to create works of art inspired by their faith. In the process, they will win cash prizes and help build the church. Who commanded it be done? The theme of our competition is based on the Lord's Prayer. Sa mga salitang, Our Father, who art in heaven, marami ka nang maisip na ideya. O kaya naman, give us this day our daily bread. May inspire ka na, di ba? Let us build it.